Magandang araw po sa inyo lahat. Inyong kaibigan na naman, Panginoong Yesus, Brother Manny Bautista. Salamat. At ito na naman po, Panginoon Diyos, at binigay mo pagkakataon na malaya pong mahayag ang iyong salita sa tahanan ito. Minsan pa, samahan mo po kami. Ikaw po ang magbukas ng aming mga puso at kaisipan upang sa ganon, aming lubos na maunawaan, maintindihan ang iyong turo at aral. Maraming salamat po sa iyo, O Diyos, sa ngalan ni Jesus. Amen. God is good. All the time. All the time. God is good. Amen. Masaya tayo dahil may tayong kasama mga kabataan. Alam niyo kayong mga kabataan na at kahit kami mga adult, kagaya niyo ako, yan. Meron kami mga tungkulin, meron din kayong mga tungkulin. Itong ating bibigyan pansin ngayon. Sino nakapansin sa inyo yung mga balita na 15 years old pumatay ng estudyante? Sino nakapanood? O ano? Okay. Ano masasabi mo sa ganon? Masyadong hindi pwede sa school yung ganun. Lalo na sa mga school yung pagkakita. Yan. Kung ikaw ang tatanungin ko dahil napanood mo yan, dapat ba ikulong o hindi ikulong yung nakapatay? Dapat ikulong kasi nakapatay sila. Yan. Pero sa ating batas, Bawal pa ikulong yung ganun. yan. Di ba? Kaya kahit yung magulang na namatayan, kahit masakit sa damdamin nila, wala silang magawa. Yan. Yan ang ating bigyan pansin. Ano? Sa Biblia kasi may turo. Ang turo ni Apostol Pablo ay ito. Para sa lahat ito, hindi lang sa bata, pati sa mga magulang at the same time. Efeso chapter 6. 1, 2, 3, 4. Yan, pag-ibasa, ano? Kung sino man magbasa. Efeso chapter 6. 1, 2, 3, 4. Yan, pag-ibasa 1, 2, 3, 4. Para makita natin ang sinasabi ni Apostol Pablo. Mga anak, sundin ninyo ang iyong mga magulang, alang-alang sa Panginoon, sapagkat ito ang narapat, igalang mo ang iyong ama at ina. Ito ang unang utos na may karit ng pangako. Magiging maganda ang maaba ang iyong buhay sa lupa. Mga magulang, huwag ninyo ibuyo ang pag-imaksik laban sa iyo. Ang iyong mga anak, sa alip, paglakiin ninyo sila ng ayos sa disiplina at aral ng Panginoon. Ayan, napakaganda. Itong aral ni Pablo, pangkalatan. Hindi lang para sa mga bata o kabataan, kasama ang mga parents, tatay, nanay, or kaya kung hindi ka lumaki sa iyong mga magulang, sa lolo mo, lola, o kaya meron kang guardian, tsahin, tsuhin, Ang sinasabi ng kasulatan dyan, pasinin nyo yung salitang, yung salitang binanggita, ulitin mo nga, brother, para makita natin. Pag-iulit. Si ano naman? Mga anak, sundin nyo ang inyong mga magulang, alang-alang sa Panginoon, sapagkat ito ang narapat, galang mo ang iyong ama at ina. Ito ang unang utos na may kalakip na pangako, magiging maganda at mahaba ang iyong buhay sa lupa. Mga magulang, wag ninyong ibunyo sa pag-imagsik laban sa inyo ang inyong mga anak. Salit, palakihin niyo sila ayon sa disiplina at aral ng Panginoon. Ano sabi? Sundin. Magulang. Kita? Di ba napakaliit lang sundin? Tanong. Susunod ba kayo? Sa iyong mga kabataan. Kasi, na sinabi ni Pablo, sundin nyo, may kalagip na parusa yan. Pag hindi nyo sinunod yung salitang sundin, kahit naman saan dito
Halimbawa, o nakakita na ba kayo? Ano sabi ng tatay? Walang iya kang anak. Ayaw mo sumunod sa akin. Di ba? Nakarinig na ba kayo gano'n? Oh. Ang kukunin ng tatay ang sinturon. Halika nga dito, si sinturon na rin na. Di ba? Always, basta sa Biblia, yung utos, may kalagip na pangako yan. Meron ding parusa yan. Ano yung parusa dyan? Magandang magiging buhay mo. Pag susundin mo ang magulang mo. Ano bang utos ng magulang? Mag-aral ka, anak. O sinabi ba ng magulang? Anak, magsiyabo ka. Anak, uminom ka ng alak. Anak, bumarkada ka. Hindi ba sabi ng nanay, anak, gising ka na. Umaga na, tanghali na, papasok ka pa sa eskwela. Di ba? Yan ang tungkulin ng magulang habang pinalalaki yung anak. O, anong gagawin mo? Sumunod ka. Kapag ayaw mo na sumunod, umalis ka sa puder ng nanay mo, umalis ka sa puder ng tatay mo. Ganun lang yan eh. Ayan, sino nagsasalita dyan? Si Apostol Pablo. Ang tanong, sino si Pablo sa Biblia? Gagaya natin siya, na tao rin. Bakit natin siya susundin? Galatia chapter 1 verse 1, Galatia chapter 1 verse 11 and 12. Tingnan ninyo sino si Apostol Pablo ng Biblia. Bakit natin siya dapat sundin natin siya? Okay? Ayan, Galatia chapter 1 verse 11 and 12. Bakit natin dapat sundin si Pablo? Kung tutusin sa itsura lang, mas maganda pa kayo lalaki kay Pablo eh. Si Pablo, kalbo, Ano luwang sinundan niya, mata, Pastor? pandak. Galatia. Chapter 1. Ano sinundan niya? Ang alin? Yung Galatia. Yung binasa natin kanina sa Efeso. Hindi. Magkasunod sila. Sandali. Oo, magkasunod. Umatras ka lang ng konti. Yan. Galatia, ano po? Chapter 1. Verse 11 and 12. Sino si Pablo sa Biblia? 11. Saan mo ba yun? Ayan. 11 hanggang 12 lang yan ha. Mga kapatid, nais kong malaman ninyo na magaling pa rin. Ma-operate ko. Pinangaral lang hindi kasalang ka. Hindi ko rin tinanggap mula sa tao at hindi ko rin tinuro sa akin. Kasi naman kaso sa Kristo mismo ang nagayon ito sa akin. Tapos na ba? Okay. Ano sabi ni Apostol Pablo? Kanino daw galing ang kanyang turo? Kay Jesus, ha? Tandaan nyo. Tanong naman, sino nagturo naman kay Jesus? Yan, 1, 12, 49, 50. Yan naman ang basahin mo ngayon. Sa libro ng 1, chapter 12. Kanino man galing ang utos ng ating Panginoong Yesus? Yan. 12, 49 and 50. Yes. Ako na. 49. Sapagkat hanggang 10. Ito lang naman ito. Sapagkat hindi ako nagsalita ng mula sa sarili ko lamang. Ang Ama naman
kung ano ang aking sasabihin at ipapahayag at alam kong ang kanyang bibigay ng buhay na walang hanggan. Kaya ang ipinasasabi ng Ama ang tungkol. Amen. Oh, nakita nyo na? I-summarize natin. Nangaral si Pablo. Pinangaralan ang mga magulang at mga anak. Bilang tao, kung mayaman ka pa kay Pablo, baka hindi mo susundin si Pablo. Kasi mayaman ka sa kanya. Pero dahil nangaral ni Pablo, galing kay Kristo, sundin mo. At dahil nangaral ng Panginoong Yesus, galing sa Panginoong Diyos na kanyang Ama, mas lalong sundin mo. Kaya nakalagay doon sa Efeso, sundin. Napakalito, no? Sundin. Ang alin na susundin? Yung aral. Kapag hindi nyo sinunod yung aral, yun ang magiging dahilan para parusahan ng Diyos ang tao. Kapag hindi siya sumunod. Oh. Kaya kayong mga kabataan, ha? Anong dapat nyo gawin? Sumunod. Kanino? Sumugulan. O totoo ba yan? O baka naman dito lang sinasabi yan, pero pag uwi nyo sa bahay nyo, ay at saka na lang. Di ba ganon? Meron mga ganyan, para wag lang magkakahiyaan sa ganito. Ay, susunod po kami. Pero totoo niya, ay tsaka na natin sundin yan. Di ba ganon? Yan ang mga kabataan ngayon. Sana, yung natutunan ninyo yan ay maging buhay ninyo. Lalo na mga kabataan kayo. Nakita nyo naman siguro sa balita. Sunod-sunod dyan mga kabataan, nagbabahon ng baril, nagbabahon ng mga kutsilyo o panaksak. O, di ba? Ngayon, tayo naman magulang. Ano naman ang turo ng Biblia sa mga tatay at nanay? O balikan natin yung Efeso. Chapter 6. Ano naman yung turo sa mga nanay at tatay sa mga anak? O, chapter 6 ng Efeso. Sa simulan mo sa ano yan? Sa 4. 4 lang pala yan. Efeso 6:4 lang. Mga magulang, huwag ninyong tubuyo sa pag-imagsik laban sa inyo ang inyong mga anak sa halip. Lakihin ninyo sila ayon sa disiplina at aral ng Panginoon. Yan. Hindi nyo ba alam na yung mga tatay, nanay, sila yung unang ministro, sila unang pastor ng tahanan. Kaya pag ang isang anak ay napariwara, kasalanan mo. Ikaw na tatay, ikaw na nanay. Bakit? Hindi mo siya naturuan ng aral ng Diyos ang iyong anak. Sabi ni Pablo, turuan mo, disiplinahin mo. Anong gagamitin mo raw? Salita ng Diyos. Kaya pag nagmintis yung anak mo, ikaw ang may pananagutan sa Diyos. Oh, may pananagutan ka. Lumaki yung anak mo, hindi mo naturuan. Pero pag naturuan mo ang anak mo, at dumating ang panahon, naging suwail siya, wala ka ng pananagutan. At least pagharap mo sa Panginoong Yesus, Panginoon, tinuruan ko na po ang anak ko eh. Kasalanan na ng anak ngayon yan. Ang masakit, hindi mo siya naturuan, pero ang gusto mo, maging mabait siya. Hindi. Ang sabi diyan, huwag kayong gagawa ng mga bagay na mag-iimagsik ang anak ninyo sa inyo. Paano mag-iimagsik yung anak? Ito, meron ako doon sa amin. Pag nagagalit yung tatay, minumura yung anak. Minumura ba kayo ng tatay nanay nyo? Minumura kayo? O, minumura. Pag nagsalita yung tatay, nanay, nagmumura din. Alam niyo ba, bandang uli, ang sabi ng anak, minura niya ang kanyang magulang. Kasi yung natutunan nila sa kanilang magulang. Yung lagi silang nagmumurahan. Kung meron pang mag-asawa,
Meron silang anak, magdadalawang taon. Naglalakad na. Pag meron siyang kalaro, ang sabi ng anak niya, yung bata lang, ang sabi sa mga kalaro, ina mo, ina mo, ina mo. Anong ibig sabihin? Yan, nagmumura na. At the age of 2 years old. Kasi yun ang naririnig niya, tuwing mag-aaway ang kanyang nanay-tatay. Kagaya mo, minumura ka ng ano. Sabi mo, tumango ka pala. Sabihin mo sa nagmumura, kung tanay mo, tatay mo, tay, natutunan ko po sa Biblia, huwag niyo kami murahin. Kasalanan niyo kami. In a nice way. Hindi yung, ganyan, Yan, hindi ganon. Nire-respeto mo pa rin yung magulang mo. Tingnan ninyo, kayo darating ang panahon, magiging tatay din kayo. Ngayon, hindi pa. Pero, ilang taon ka na ba? 30. O, pwede ka nang gumawa ng bata, di ba? Pwede ka nang maging tatay. Tumango ka. Alam niyo ba, sino sa inyo nagmumura? Magkaklase ka talaga kayo. Siya no? Hindi. Alam niyo ba, yan pagsasalita ng walang, Kawikahan, 14:21. Saan? Kawikahan, sa lumang tipan niya, sis. Kabila? Kawikahan, parting gitna yan. Ito, kawikaan. 14, 14, 21. Pagkatapos pupunta ka sa 31. 21, tapos 31. Ang umaamar sa kapwa ay gumagawa ng masama. Ngunit ang matulungin ligaya ang tinatamasa. Ang maapi sa mahirap ay umaamak sa may kapal. Ngunit ang malulugi nagdudulot ng karangalan. Ayan, napakaliwanag, ano? Yan lang magsalita ka ng hindi maganda sa iyo, kapwa. Ano sabi ng kawikahan? Ikaw ay nagkakasala. Kanino ka nagkakasala? Sa Diyos na lumikha. Ito kabataan nyo pa lang, ha. Sana, bawal ang magmura. Kaya bata sa inyo, kaya matatanda sa inyo, huwag nyo silang mumurahin. I-practice nyo ang bibig ninyo sa mabuting asal. Huwag kayong magmura. Kasi pag magmura kayo, yan ang simula ng away. Di ba? Nakita nyo? Kasi, pag bata ka, walang nagsasabing bawal ang magmura, ibig sabihin na ba tumatagal, tama ang magmura sa kapwa-tao. Kasi walang pumupuna, walang nagbabawal. Kaya siya nagiging tama. Kaya pagtanda mo, kung ano yung inugali mo bata ka, yun pa rin ang inuugali mo. Puro ka nagmumura. Pero sa bata ka pa lang, nasaway ka na. Amen. O ano, magbabago na ba kay Biday? Hindi na kumikibo. Kung wala yata kayong bala ka. Hallelujah. Kahit ilang beses kayong minura, huwag kayong gaganti ng mura. Manapa, sabihin nyo sa nagmura, kaibigan, bawal ang magmura, masama sa Diyos yan. Sabihin nyo, kawikahan, 14:21, kawikahan, 14:31. Yan, para meron kayong pasalag. Napakaliwanag, ano? Pag nagsalita kayo ng masama, labas sa inyong kapwa, kasalanan. Ngayon, ang tanong, sino ba ang gumawa ng tao? Alam niyo ba kung sino gumawa ng tao?
Sige, basahin natin sa Biblia. Genesis 1:26-27. Tingnan natin dyan. At saka natin idugtong yung sinasabi mo. Ikukunik lang natin yan. Sa simula yun, sis. Genesis chapter 1, verse 26 and 27. Pero 1, verse 26 and 27. Hanggang sa Yung 26 at saka 27 ang basahin mo. pagkatapos, sinabi ng Diyos ngayon ang likhain natin ang tao. Ayon sa atin yung larawan, ayon sa wangis sila ang namamahala sa mga isda, sa mga ibon, sa himpapawid at sa lahat ng hayop. Maging maamo at maingat malaki o maliit. Nilalang nga ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Sila kanyang nilalang na isang lalaki at isang babae. At sila'y pinagpala siya sinabi. Ayan. Ang ganda ng pagkalika sa atin. Kalarawan natin ng Diyos. Bakit nagmumura ka? Nagsasalita ka ng hindi maganda? Ibig ba sabihin ganyan ng Diyos? O kayo, nagmumura kayo, umamin kayo. Ganyan ba ang Diyos? Yan. So, kanina binanggit mo si Jesus. 1, 1, 2, 3. Libro ng 1, chapter 1, verse 1, 2, and 3. Tingnan naman natin si Jesus dito. Kung paano nilikha ang tao ng Diyos. chapter 1, chapter 1, verse 1, verse 2 and 3. Nang pasimulan ay naroon na ang salita. Ang salita ay kasama sa Diyos, at ang salita ay Diyos. Sa panimula ay kasama na ng Diyos ang salita. Nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya, at walang anumang nilikha nang hindi sa pamamagitan niya. Amen. Kita nyo? Lahat po tayo nilikha ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Yesu-Kristo. Kung wala siya, hindi tayo nalikha. Maliwanag. Colossus chapter 1, verse 4, 15, 16, 17, 18. Tingnan naman natin ang sulat ni Pablo. chapter Colossus chapter 1, verse 15, 16, 17, 18. Si Kristo ang larawan ng Diyos na di nakikita. Siya ang panganay na anak at pangunahin sa lahat ng mga nilikha, sapagkat sa pamamagitan niya ay nilikha ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Makikita man o hindi, pati ang mga espiritual na kapangyarihan, pagkakalit ng pamamahala at pamumuno. Ang lahat ay nilikha ng Diyos sa pamamagitan niya at para sa Kanya. Tapos na? 17 ba? Oh. Siya ang una sa lahat at ang buong sansinukob ay nanatiling nasa kaayusan sa pamamagitan niya. Amen. So maliwanag ang paglikha para sa atin sa pamamagitan ng ating Panginoong Yesu-Kristo. Isipin nyo, kalarawan natin ang Diyos, kalarawan natin si Kristo. Bakit ang tao po nagmumura, nagsasalita ng hindi maganda? Bakit ang tao pumapatay? O bakit ang tao nagiging kriminal? Dapat hindi. Sabi nga, sumunod tayo sa mga magulang natin. Meron bang nagsabi magulang, o anak, mag-hostess ka. Anak, uminom ka ng alak, uminom ka ng magdroga ka. Meron bang magulang na ganyan? Wala naman eh. Pero bakit ginagawa ng mga kabataan yan? Sinabi ba ng anak, ng tatay, o anak, patayin mo yung kapitbahay mo kasi mas maganda lalaki siya sa'yo. Diba? Meron bang utos ang ganyan? Wala.
Bakit nagiging ganyan po ang mga tao? Sapagkat merong satanas na naguhudyok sa tao. Oh, bakit? Ito, ano bang itsura ng mundo natin? Kwadrado o bilog? Unang 1:5-19. Tingnan natin kung sino umahawak ng bilog na yan. Unang 1:5-19. Ano naman ang mababasa natin dyan? Unang 1. Sa dulo, parting dulo. Unang buwan, 5:19. Tingnan ninyo sinong umawak sa mundong bilog. Sa 19, verse 19. asan mo boses? Alam natin tayo sa Diyos, kahit na ang buwan sa libutan, ay nasa kapangyarihan ng gabi. O yan. Ano daw itong mundo natin? Nasa ilalim ng Kapangyarihan ng Diablo. kaya ang tao, kahit anong gawin niya, wala siyang magawa. Pagka sinabi ni Satanas na pumatay ka, papatay ka. Siya kasi ang promotor ng kasalanan. Ang problema lang, kayong tatlo, umami kayo, nagmumura kayo. Siguro mga magulang ninyo palamura din, hindi ba? Kasi ang mga magulang ninyo, ang una nyo nakikita sa inyong tahanan. Pagmulat ng mata mo, nanay, tatay mo, nakikita mo. Bago ka matulog, ang nakikita mo, tatay at nanay mo. Di ba? Kaya yan, pagkaganyan, ibig sabihin, masamang tao ang magulang mo. Kasi kayo ang refleksyon ng magulang kayong mga kabataan. Di ba ganito? Halimbawa, nagkasala kayo, gumawa kayo kasalanan. Anong sabi ng inyong kapitbahay? Ay, anak ni yan! Anak ni ganyan ko yan! Anak ni ganyan yan! O, di ba? Ganon ang nangyayari. Kayong mga anak ay refleksyon ng inyong mga magulang. Kumbaga, kayo ang nakikita ng tao sa inyong magulang. Kaya pag gumagawa ka ng masama, ibig sabihin, ay anak kasi ni Juan yan eh. Kaya walang niya yan eh. Yun bang gusto nyong mangyari? Sa mga kabataan, yung mga magulang ninyo nadadamay dahil sa inyo. O gusto nyo bang ganon? O di magbabago na kayo. Alam nyo, nasa Bible study tayo kung ano yung sinabi nyo, hindi yung sa akin sinabi yan. Sinabi nyo sa Panginoong Diyos yan. At pag hindi kayo sumunod sa inyong mga binabanggit na yan, na hindi na magbabago kayo, alam ng Diyos yan. Panguli. Totoo nga bang alam ng Diyos ang ginagawa ng tao? Hebreo 4:13. Panguli. Kayong mga kabatahan, lahat ng galaw nyo, kita ng Diyos. Wala kayong takas sa Diyos. Lahat tayo, wala tayong takas sa Diyos, hindi lang kayo. Maging kami man, mga adult. Wala tayong takas sa Diyos. Bakit? Diyos yan eh. Hebreo chapter 4 verse 13. Walang nilalang ang makakapagtago sa Diyos. Ang lahat ng ayag at lantad ang kanyang paningin at ang kanyang Brad, ulitin mo.
Walang nilalang na makakapagtago sa Diyos. Ang lahat ay hayag at lantad sa kanyang paningin. At sa kanya tayo magsusulit ng ating mga sarili. O, kita nyo? Yung sinabi ninyo, hindi yung sinabi sa akin yun, ha? Alam ng Diyos yan. Sa kanya kayo magsusulit pagdating ng araw. O, gusto nyo ba yan? Kayo mga kabataan, gusto nyo ba yan? Yes or no? Hindi kayo kumikibo, napipi na kayo. Ibig sabihin, wala kayong balak sumunod talaga. Kasi hindi kayo makasagot. Yun lang. Magbago na kayo. Hanggat may pagkakataon, hindi lang kayo mag-examine man. Aral yan. Dapat lahat mabago. O sige, bago tayo mag-closing prayer, isang kanta pa. Pasalamat. Salamat, Panginoon Diyos, sa mga salita mong itinuro sa amin. Sa pangalan ni Jesus, Amen.